Coco Martin! So, hello everyone! What's up guys? Welcome back to my channel and welcome sa isa na namang learning vlog natin. So, for today's video is pag-uusapan natin ang C++ programming basics. So, kung ikaw ay beginner pa lang sa C++, first time mong mag-program, or kung nahihirapan kang intindihin ang code, so don't worry kasi i-explain ko ito slowly, clearly, at syempre in Taglish. So ang lesson natin for today is naka-divide into three major parts. So first, C++ keywords identifiers and comments. 2. Preprocessor directives, main function, namespace, and basic input-output. And lastly, the variable, scope, and initialization. So, make sure na nakikinig ka, pause mo yung video kung kailangan, and sabayan mo ako. So, yun, let's start. Okay guys, let's start with C++ keywords. So, keywords are the reserved words sa C++ na may special meaning na sa compiler. So, ibig sabihin is alam na agad ng compiler kung ano yung mga gagawin nila. So, important tip lang guys, hindi natin pwedeng gamitin ang mga keywords bilang variable, function, o kahit anong identifier. So, may mga common examples tayo ng keywords at i-explain natin kung ano yung mga gamit nila. So, una is si integer. So, ginagamit si integer para mag-store ng mga whole numbers at syempre, hindi kailangan ng decimal. So, ginagamit siya para sa mga number, age, score, at marami pang iba. For example is 1, 4, and then 5. So, sunod natin si float. So, si float is ginagamit siya para mag-stores ng mga decimal number. So, mas less precise siya kaysa kay double. So, ginagamit siya para sa mga presyo ng item, average, grade, at marami pang iba. And example is 92.5 or 2.5. Next is the double. So, si double is parang si float lang rin. Pero si double kasi is, it stores decimal numbers with a higher precision than float. So, ibig sabihin is, mas marami or mas mahaba yung decimal number ni double. So, example is 12.34567 8 and 9. So, as you can see naman, mas mahaba si double kaysa kay float. Next is the character or what we call char. So, char is used for a single character only or single letters. So, for example, if gagamit tayo ng character is gagamit tayo ng single quotation. Kasi, ito yung nagpapagana sa kanya. So, number 5 is the if and else. So, si if and else is ginagamit siya para sa mga decision making para sa program. So, si if is nagra-run pag true and si else naman is nagra-run pag false. So, let's move on to for and while. So, si for and while is ginagamit siya para sa mga loops na nire-repeat natin ng multiple times. So, si for is para sa mga fixed number, while sa while naman is yung mga condition if true siya. So, sa return keyword naman, so si return is used to return a value from a function. So, ginagamit ang return kapag gusto mo ang function mo ay mag-produce ng value na pwede mo pong gamitin o i-store sa mga ibang variable. So, kung hindi mo naman kailangan ibalik ang value, so, dito nalalabas si void. So, si void is a function na hindi na nagre-return ng value. Let's try a example for the keywords. So, integer
and then the variable name is number is equal to 10. And then mag-cout tayo para makita natin yung output kung lalabas nga ba si 10. Sorry, hindi ko pala nalagyan ng asterisk tsaka ng forward slash yung comment natin. So, dito palang isalam na agad ng C++ na ang number ay whole number dahil ginamitan natin siya ng integer. So, ayun lumabas yung number natin na 10. Paano kung palitan natin yung variable name natin ng keywords? Gamitin natin yung void. Sa tingin niya, gagana kaya siya? Hindi, kasi nga, ang void is keyword na. And si void ay may sarili na siyang trabaho sa program. Next is the identifiers. So, identifiers are the names na binibigay natin sa mga variables, functions, arrays, at mga objects. So, may mga iba't ibang rules sa mga identifiers. So, first, it must start with a letter or an underscore. So, sa second rule is it can contain letters, digits, or underscore pero hindi pwedeng magsimula sa numbers. Number 3 is hindi na kailangan ng space. And number 4 is must not be a keyword. And 5 is case sensitive. So, mag-try tayo ng isang valid identifier, which is the age. So, yun, gumana siya. Then, what if gamitan natin siya ng invalid identifier? Which is, dapat hindi mauna yung number, inuna natin yung number. So, ayun, nagka-error siya. Bakit nga ba? Kasi nga, inuna natin yung number. And, paano naman pag may space? Gagana kaya siya? Syempre, hindi rin. Kasi nga, invalid na siya. So, next topic is the comments. So, comments ay hindi na siya binabasa ng compiler. So, ginagamit siya para mag-explain ng code at para sa mga documentation. So, merong dalawang types si comments which is the single line comment. So, si single line comment is para sa mga short explanation or mga single line comment. So, in Tagalog is isang linya lang. So, may example tayo dito. So, ito i-explain natin si cout age ko and lalagay natin is this line displays the output. So, ito na yung single line comment. Then, let's move on to the multi-line comment. So, si multi-line comment naman is ginagamit siya para sa mga long explanation ng buong program o buong program or mga maraming lines, ganun. So, for example, maglagay tayo ng forward slash tsaka ng asterisk. So, yan yung gamit or kailangan natin gamitin if gagamit tayo ng multi-line. So, dito, i-explain na natin na kung ano nga ba yung gagawin or ano yung explanation ng code natin. So, kapag hindi mo kayang ipaliwanag yung code gamit ang comments, ibig sabihin is hindi mo palubos na naiintindihan yung code mo. So, let's move on to topic 2. So, the preprocessor directives. Si preprocessor directives ay mga lines ng code na pinaprocess muna bago i-compile ang program. So, ang main example nito is the #include iostream. So, ngayon i-explain natin ng isa-isa ito. So, unahin natin si #symbol. So, si #symbol is the preprocessor directive. So, ibig sabihin niya sa compiler is siya yung instruction bago natin i-compile ang ating mga actual program. Next is include.
So, si include is ginagamit siya para i-load ang library o mga header file natin sa program. So, kapag nag-include ka ng library is ma-access mo yung mga functions, objects na nasa library na yon. And lastly, si IOStream. So, si IOStream ay ang library ng C++ para sa mga input at output operations natin. So, dito is nilalaman niya yung mga objects tulad ng cin. So, para sa mga user na nag-i-input. And then, sa cout naman is para sa output na lalabas sa ating mga screen. So, kapag nakita nyo ang hashtag include IOStream is isipin nyo na ito ay instruction sa compiler para ihanda ang mga input-output tools bago mag-start yung program natin. So, sa namespace naman tayo. So, si namespace is C++ is para rin siyang container or folder para sa mga names. For example, is variable, function, at mga classes. So, yung purpose nito is iwasan ang mga name conflicts kapag may pare-parehong pangalan sa ibang part ng program o library. So, bakit nga ba tayo gumagamit ng using namespace std? Kasi kapag wala ito is kailangan mo palaging mag-type ng standard, cout at standard, cin. With using namespace kasi is pwede ka nang directly na gumamit ng cout tsaka cin. Try natin mag-cout ng hello nang walang using namespace. So, ayun, hindi siya gumana. Kaya kailangan natin siyang lagyan ng standard count. So, paano na yan? Pag marami tayong i-cout, edi ang hassle na. Yun, lumabas na yung hello. So, dito na natin gagamitin si using namespace std. So, dahil dito kasi is parang mas madali na nating gawin or wala nang hassle kasi nga hindi na natin mano-mano maglalagay ng standard cin tsaka ng standard cout. Next is the main function naman na tayo. So, sa int tayo, which is the integer. So, ito yung return type na ibig sabihin is magbabalik tayo ng number sa operating system pagkatapos na tumakbo ng program natin or mag-execute ng program. So, sa main naman tayo, so ito yung starting point ng program natin. So, lahat ng instructions sa program ay nagsisimula at nagtatapos sa main. Next is the curly braces. Lahat ng code ng program ay nakasulat sa loob ng curly braces. So, parang container siya ng instructions. So, next is the return 0. So, ibig sabihin nito is successful yung execution natin ng program. Parang sinasabi nito sa operating system na tapos na yung program ng maayos or walang palya. Next is the basic input and output naman na tayo. So, dalawa lang yung i-explain natin dito. So, una is the input. So, dito yung pagkuha ng data galing sa user. Next is the output. So, ito naman is siya yung nagpapakita ng data sa screen. So, itong cout hello is an example of output. Ayun, lumabas na si hello. And next example naman natin is si input. So, ginamitan natin siya ng cin para tayo yung mag-input ng data. Ayun. So, andito na tayo sa ating last topic. So, okay guys, ngayon, pag-uusapan natin ang variables, scope, at initialization sa C++. So, ito yung mga basic building blocks para ma-store at ma-manage ang data sa program. So, sa variables tayo. So, si variables are containers para mag-store ng mga data. So, bawat variable natin is may pangalan at syempre dapat may
type. First example natin is integer. So, yung age, yung variable natin is equal to 20. So, bakit integer? Kasi nga, whole number. Next is float. And yung variable name natin is grade. And yung value ng grade natin is 89.5. So, bakit float? Kasi nga, may decimal number siya. Parang box ang variable. Syempre, may label or the name at laman yung mga value. Let's proceed to the scope naman. So, scope is kung saan pwede natin gamitin ang mga variable. So, merong two types ng scope which is the local. So, sa local variable is nasa loob siya ng function o block. So, pwede lang gamitin sa loob ng block na iyon si local variable. Next is the global variable. Si global variable naman is nasa labas lahat ng functions niya. Si global variable is pwedeng gamitin kahit saang part ng program. So, si scope helps avoid errors at mas organize ang program natin. So, parang paglalagay ng gamit sa tamang drawer lang. Last, pinakalas, the initialization. Initialization is ang pagbibigay ng mga starting value sa mga variable. So, bakit nga ba importante si initialization? Kasi, kung hindi natin ini-initialize yung mga variable natin is may mga garbage value. So, ibig sabihin is, hindi natin predicted yung laman ng variable natin. Ayan, may example tayo sa mga correct ng pag-i-initialize. So, for example is integer, then the variable is the number and it equals to 5. So, ito yung correct way ng initialization. Sa wrong naman is int and then number lang. Kasi wala kang nilagay na value. So, may mga random na value yung magpapakita sa output mo kapag. So, always initialize variables para predictable at safe lagi yung program natin. So, ayun, tapos na yung lesson natin. So, quick summary lang sa mga lessons natin. So, una sa mga keywords na special words na sa C++ na may built-in meaning na. The identifiers na pangalan na ginagawa natin sa mga variables, functions, arrays, objects na dapat is unique at may meaning. Sa comments na ginagamit natin sa notes sa code na hindi na siya binabasa ng compiler na merong types which is the single line and the multi-line. So, use keywords correctly, choose meaningful identifiers at maglagay ng comments para mas maintindihan natin yung code. Sa namespace std para hindi na natin kailangan maglagay lagi ng standard cut at standard cin. Sa int main, so starting point siya ng program. The curly braces, siya naman yung body ng program. Sa return 0, ito yung success signal na galing sa operating system. Sa basic input-output, sa cout, output sa screen, si cin which is the input mula sa user. And lastly, the variables na containers para sa pag-store ng mga data na may type at saka name. Sa scope, kung saan pwede gamitin ang mga variable. Merong types, si local sa loob ng function o block, si global kahit saan sa program. Tapos, si initialization, so pagbibigay ng starting value sa variable para maiwasan natin ang mga garbage value o random value. So, parang toolbox lang si variables, lalagyan ng data. Si scope naman kung saan pwede gamitin. Tapos, si initialization is lagay ng starting value para ready na agad. Thank you for watching and see you when I see you sa next coding vlog natin. Sir, tapos na po.